PTV, Telebisyon ng Bayan. Samantala, alamin naman natin ang iba pang mga pangyayari sa traslasyon ng Poong Itim na Nazareno. Ihahatid sa atin yan ng aming kasamang si Julius Desambron live. Princess, patuloy nga ang pag-usad ng itong prosesyon ng andas ng Poong ng Itim na Nazareno. Sa kasalukuyan, ayon doon sa nakuha nating detalye, ay nasa bahagi na ito o approaching na ito dyan sa may Jones Bridge. So continuous itong pagdaloy o pag-usad nitong andas ng Poon. Pabalik po yan dyan po sa Minor Basilica ng Quiapo, dito pa rin sa lungsod ng Maynila. Hindi na magkamayaw ang mga deboto ng Nazareno nang kanilang makita ito palapit na dun sa aming kinaroroonan naman kanina sa National Museum at dun sa katabi nito kalapit sa Manila City Hall. Sabay-sabay na nagwagayway ng panyong puti ang mga debotong kalahok. Sa kabuuan, naging mabilis ang pag-usad ng andas. Imbes kasi alas 7 ng umaga, ay alas 5:32 ng umaga ito sinimulang ipinrosesyon. Narito pa po ang ilang pang eksena sa bahagi ng National Museum kung saan dumaan ang andas ng Poon ng Itim na Nazareno. Alas 10 na po Lunes ng umaga nang dumaan na po dito sa Finance Road, tapat po ng National Museum sa lungsod po ng Maynila. Ito pong andas ng Poon ng Itim na Nazareno. Kung papansinin po natin, nakapaligid po ang dagat ng tao sa paligid po ng andas na siya pong sumisimbolo sa maigting na pananampalataya po ng ating mga kababayang Katoliko. Naging saksi nga tayo sa pista ng Nazareno at sa dami nga ng mga namamanatang nais makalapit sa Poon mula dun sa aming kinaroroonan sa Finance Road. Bahagya naman tumagal ang andas sa tapat ng National Museum dahil sa nagkabuhol-buhol na tali ng andas, gayon din ang pagpapalit ng mga mamamasan at ng pagdumog ng tao. Ang iba kahit maipit na sa dami ng tao, kahit nakayapak at kahit po mainit ang panahon, abay okay lamang po dahil bahagi na daw ito ng kanilang panata. Sa kabila naman ng paalala ng mga otoridad, nakapansin pa din tayo ng mga may kapansanan at may edad na lumahok sa pista. May ibang deboto din ang nagbitbit pa ng bata. Ayon sa ilang deboto, ito daw ay bahagi na ng kanilang sakripisyo na pinasimulan pa ng kanilang mga magulang, lolo at lola. Ipinagbawal din sa lugar ang pagdadala ng backpack, pagsusuot ng alahas at paggamit ng paputok. Huwag din daw sana, paalala ito ng mga otoridad, huwag din daw sanang magtatapon ng stick o matutulis na bagay, lalo na po't delikado ito para dun sa mga deboto natin na nakayapak. Sa pinakahuli namang impormasyon, ayon po kay NCRPO Chief General Oscar Albayalde, nananatiling general peaceful ang paggunita po ng Feast of Nazarene o Feast of the Black Nazarene ngayon pong ika-9 ng Enero. Nananatili nga pong general peaceful yan at wala naman daw pong nakukuha pang any untoward incident o di kaya po any threat dito po o kasabay po ng pistang ito. Maigting din po yung ginagawang police visibility ng mga tauhan po ng pambansang pulisya kung saan nga po ay napansin natin sa kabuuan ng pag-usad nitong andas ay nakita natin yung presensya nila dun sa unahan, dun sa likuran, gayon din po dun sa labas na po nitong prosesyon. Kasabay din ng traslasyon, may iba pang organisasyon at misyonaryo ang nagkaloob ng pagkain at nagbasbas sa mga lumahok sa pista. Yung iba ayaw magpakilala. Bakit kanyo? Kasi daw po ang pagtulong nga daw po sa kapwa ay hindi na daw dapat isa publiko. Samantala, sa pinakahuling datos naman, umabot na po sa 200 ang nasugatan. Sa kinaroroonan nga natin kanina doon sa may National Museum, may 4 na nirespondihan ang Philippine Red Cross. 3 sa mga itong hinimatay na pawang mga kababaihan. May 13 years old, 17 years old at isang 33 years old. Habang ginagamot naman ang sugat ng isang 16 na taong gulang na lalaki. Bahagya naman bumagal ang trapiko sa iba't ibang panig ng Maynila, lalo na po sa paligid ng Quiapo Church dahil sa mga taong kalahok sa traslasyon. Sandamakmak na basura naman po ang inabot, pero agad naman pong nilinis ito ng mga tauhan ng, o mga street sweepers ng Manila City Government. Yan pa rin ang pinakahuling sitwasyon para sa Traslasyon 2017. Live mula dito sa lungsod ng Maynila para sa PTV News, Julius Desambron. Maraming salamat, Julius Desambron.